Buenos días a todos mis amigos. Eso Carancho Miguel Gil. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, December 2, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Bagamat hindi pa rin natin kasama ngayon ang inyong alkalde ng Impapawid na si Mayor Fred Lim, na pagkakaalam ko sa Biyernes ating makakasama na. Anyway, ang kasama naman natin ngayon hindi yung hindi katapat. Ano ba tawag? Kung hindi kagandahan. Walang iba kundi si Miss Pilita Peralta. Uy. Good morning. Hello, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig na palagi sa Katapat at Karancho. Hello, Karancho Miguel. Nice to see you again. Good morning. Oo, sana mo sa mga listeners. Yan na siya. Gardo, good morning. Muntik natin nakalimutan. Ano yan Oo. Yan, kaya pala nagtampo. Yung aso, yung ating alaga rito, bagamat matapang, medyo sensitive. Pusong mamundin yan emotional siya. Sabi ni Gardo, ito si Karancho, kinalimutan na ako. Ayaw niyang nadededma. Ay, nako, galit na galit si Gardo sigurado sa mga... Ang dami niya sigurong iniisip ngayon, ha? Dahil sa mga pangyayari kahapon, di ba, no? May anxiety attack si Gardo. Anyway, yan po si Gardo, ang Gardog ng bayan. Sanggang dikit ng kabutihang, kaaway na mortal na mga kawata. Tanong natin muna kay Gardo bago natin umpisahan ang ating diskusyon, kung ano ang tingin niya dun sa mga pinaka-maiinit na mga balitang nangyayari ngayon sa ating bansa. Oo, sige. Ayan. Yan. Diyos ko, magalit ka sa akin, Karancho, wag lang si Gardo. Parang delikado ako dyan. Emotional si Gardo. Hindi niya nagugustuhan yung mga napaka-emotional. Anyway, kung gusto niyo pong makilahok sa aming diskusyon ni Miss Pilita, ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. At meron pa tayong karagdagan text line. Ito naman ay 0917-798-8910. That's 0917-798-8910. At meron din po tayong hotline para sa mga nais naman tumawag ng diretso at marinig ang kanilang tinig sa Himpapawid. Okay. Ito namang ating hotline, Miss Pilits, is 412-0288. That's 412-0288. Bukas na bukas po ang aming mga linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Kung meron kayong mga sumbong na nakikita nyong mga hindi magaganda sa inyong paligid o di kaya gusto nyo lang magkomento sa aming pinag-uusapan, open na open po ang ating mga lines. Kahit na nais nyo lang magpabati ng happy birthday o di kaya happy anniversary. Oo nga. Tsaka greetings. Ayan, diba? mga greetings. O pwede silang awitan ng mga minions o di kaya kung ayaw nila yung mga minions kasi pambata yan. Ito naman yung pang mas adult crowd. Ika nga, yung Kapusa Network 1. Okay. Anyway, marami tayong ang dami hitik yung hindi ko alam kung paano sisimulan ng ating discussion ngayon at ating pagkokomentaryo, pero sisikapin natin na sabi nga nila ang Karancho daw is yung medyo mild-mannered at analytical. So sisikapin naman natin na maging hindi tayo masyadong passionate kung di analytical sa paghihimay natin. In other words, we will be objective, but we can tayo. actually express what we feel about it and what we think, right? Meron na disclaimer yung ating istasyon sa ating pinagsasabi dahil kasi baka daw sila mamura ng mga ating yung mga kami pa yung wala nasusundot. Pero sa bagay, tama naman yun in the spirit of yung malayang pamamahaya. Kasi siguro naman matagal na rin tayong nandito sa industriya, yung mga sinasabi naman natin siguro kahit paano nauunawaan natin. Anyway, etong hottest issue of the day talaga ngayon, Pilits, is etong pagkaka-disqualify ng of course, the Senator Grace po. Senator Grace po, lalo na etong isa sa well, at least according to the latest poll ng Pulse Asia, parang pumapangalawa na lang siya. Pero statistically tied daw kay Mayor Duterte. Correct, So kahit na papano, it is clear na maraming mga Pilipino ang gusto siya.
Oh, at hindi lang 'yon, no. At madidisappoint. Ang katibayan niya nung election ng 2010, 25 million, 20 million ang kanyang boto. So, ibig sabihin malakas. Ngayon, Malakas si Grace po. ayun. Oo. So tanggalin muna natin yung technicalities kasi yung legal technicalities kasi kapag pakikinggan mo yung mga abogado ng gusto siyang ma-disqualify na nagwagi nga Nasa eh, side ng kabila, no? Oo, How to interpret the law. parang talagang it makes sense. Talagang parang tama-tama. Oo. Pero kung pakikinggan mo rin naman yung Ganun mga abogado din. ng Oo, kabila, oo. tayo mga hindi abogado, meron din silang punto. So anong nangyari? Oo. Parang ewan ko kung palakasan ng boses, ano? Alam mo, Karancho, no? Minsan ganun. Minsan ganun sang batas, nakakataka. Oo. Merong batas, ayan lang naman titingnan mo. Pero interpretasyon ay laging magkaiba, no? Depende sa tumitingin. At, Lagi kasing may gray area. Oo. Laging may Oo. gray area. Siguro dahil kasi lahat ng batas gawa ng Yes. tao. Ang tao hindi perfecto. interpretation, perspective mo, di ba? Tsaka kaya meron tinatawag na legal president. Mm-mm. Natawag ng ibang kanilang pagbigkas is precedent. Yes. Pero Kaya it's nga may actually gumigit precedent. na. May gumigit Oo. na katulad ng Supreme Court to Diba? come up with a Kaya may legal resolution. precedent kasi ang nagiging batayan sa magiging desisyon sa future kapag may similar na mga kaso yung yung pagbabatayan nila yung mga nangyari na. Yeah, yan Yung ang legal na presidents. precedent. Oo, presidents. Oo. Kaya iniingatan din ang bawat desisyon po. Bakit mahalaga yung mga legal, etong mga nakaraang mga kaso? Kasi meron nga mga gray area na hindi natin malaman talaga eh. Kagaya nitong yung kaso, very simple yung kinakaso sa kanya, di ba? Foundling siya, therefore, hindi siya natural born Filipino citizen. Ang ibig po sabihin ng founding, no, para sa mga yung pulot. pulot ang ibig po Yung sabihin. pulot, Siya po hindi lang ay ampun pulot. eh. Oo. Yung pulot, Napulot. parang Moises. Oo. Parang babaeng Moises Yung siya. hindi alam kung sinong magulang. Kasi po ang ampon minsan ay alam ang magulang, saan siya nanggaling, hindi ba? Yun, di ba? Pero ang pulot po ay parang nakita. So walang kamuwang-muwang, saan ba siya galing? Kaya Oo. nandun talaga, Yun po ang naiintindihan founding. natin. Naiintindihan natin yung pinakapunto ng mga iba na may question mark talaga. Although, ang sentido ko naman tells us otherwise, di ba? Kung diyan ka sa haro na tagpuan, sa simba, alangan naman yung magulang mo, taga Paris, France. Lumipad dito para iwan ka. Siyempre, para mahirap siya, na taga Paris, na Frances, o kung ano pa man lahi, o Italiano. Oo. O dahil mahirap sila doon, bumili pang ticket, pumunta sa Pilipinas noong 1968 na mas mahal pa ang ticket noon, para iwan lang yung kanilang anak. Common sense will tell you na talagang taga dito naman siya. Oo, yun nga, Diba? maraming ganun. Pero ang ano niya, batayan is, ano ba ang sinasabi ng law? Oo. Kapag ang nakalagay ba sa birth certificate mo, foundling, ano yun? Oh. Ang sabi naman sa akin ni sino ba yun? Isa sa ticket din naman to ni Senator Grace. Oo. Si Congressman Romulo na dahil 1968 daw nangyari ito, yung kanyang pag-ampun sa kanya, yung pagkakahanap sa kanya, pagkakatagpo sa kanya, at saka pag-aampun, subject naman daw sa 1935 Constitution, na doon naman, alinsunod doon sa Constitution na yon, kung ikaw ay napulot dito, ikaw ay Pilipino. So that also makes sense, di ba? Tsaka the rights of adoptive children, no? Yung mga inadopt. Parang, di ba, ganun yan, ang mga rights ng magulang mo, pag ikaw ay inampon na legal, sa'yo na lahat eh. So, ibig sabihin, kung ano ang residente na kung ano citizenship ng mga umampon sa'yo, pwede niyang adapt yun. Pero itong isa nakita natin dito, ito sasabihin ko, without taking sides. Oo. Nakita natin yung inequity tsaka injustice ng kasalukuyang law patungkol sa mga bata na natatagpuan. Oo, yun. Diba? Injustice yun, whatever you may think. discrimination May yun. discrimination. Kaya ngayon, yung ating mga mambabata should get to work Yes. at susugan na o amyendahan na yung batas na yan para hindi na maging question ito. Dahil hindi, bagamat... mauulit ang question. At para mo na posible, sinabi, diba? para mo na Posible. sinabi ngayon, ang mga taong napulot, no, yung founding children, babies, ay wala ng karapatan tumakbo. Yun ang sumatotal niyan kapag ito'y na kay Grace po, diba? Ito, we're not talking about the letter of the law. We're talking about simple justice and compassion and human understanding. Yung tao na kapag ikaw, yung halos putok sa buho ka lang, na itinapong ka parang basura, na halos, kung mamatay ka, no one will know, no one will miss you. Pero you pick yourself up from the gutter, literally. Yes. Tapos made a senator out of yourself. Wala akong pakialam sa partisan politics dito. You are something. Diba? You are something. And the country should recognize that. Oo. Kaya nga kung may positibo naman sa isyong to, no?
Ang tutusin, ang magaling nakita natin yan. Yun. Meron tayong hindi natingnan sa batas nila. Nakakalimutan ang mga karapatan ng foundling. Ayun. Pero ang problema niyan ay sa present times natin, Karancho, ay wala pa tayong batas tungkol dyan. Dahil ngayon lang natin na-encounter Correct. yan. Anyway, bago natin Oo. balikan yan, Ano? patalastas muna Sige. tayo. Yung dalawa kong anak, nako, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team eh. Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Baka kailanganin ko na naman ng medical. Sumasakit ang ulo ko pagka dito sa mga paksa natin minsan. Anyway, nakakaloka, no? meron tayong isang listener Mm-mm. na hindi niya sinabi kanyang pangalan, pero ang kanyang cellphone number ay nagtatapos sa 8811. At ang request naman ng ating listener na ang kanyang numero ay nagtatapos sa 8811, pag-usapan niyo po sana ang away ng bishops at ni Duterte. Ayun. Pag-usapan daw. O yan, dapat natin Oh, pag-usapan sige, yan. Pero pag-usapan bago natin. yan, Ako, yan na, mainit yan. mainit yan. Pero bago po yan, Oo. pakinggan muna natin ang report mula sa Senado ni RJ Patroller Jojo Sikat. Okay. Anak-anak ko iting naman. Yes. Okay, Jojo. Nagpayag ng pagkadismaya itong si Senador Grace po sa naging desisyon ng Commission on Election Second Division sa pagka-disqualify sa kanya sa pagtakbo sa 2016 election sa pampangulong posisyon. At ito ang desisyon ay batay sa petisyon na inihain itong si Atty. Estrella El Amparo na humiling sa COMELEC na i-disqualify nga ito si po bilang independent candidate sa pagkapangulo. Ito ang second division ay kinabibilangan ni na Commissioner Alpareño, Arthur Lim at Sheriff Abbas kung saan ay lumalabas na 3-0 itong boto. Lumabas sa ruling ng COMELEC na kulang ng 2 buwan si po sa requirements na 10-year residency sa pagtakbo sa pampangulong halalan. Dismayado itong senadora sa COMELEC sa kinalabasan ng desisyon ito, subalit naniniwala itong mababatas na hindi dito matatapos ang proseso sa pinahihiral na batas. Aniya itutuloy ng kanyang kampo ang laban para sa karapatan ng mga foundlings itong ampon at para sa karapatan na rin ng mamayang Pilipino na pumili ng kanilang leader. Muli ginit itong si Po na ito ay natural born Pilipino at nakapag-comply ng kanyang 10 years residency requirements na naayon sa batas. Ipinunto pa ng senadora na ang kanyang naranasan ngayon ay naranasan din ng kanyang yumaong ama na si Fernando Poe Jr. na naharap rin sa disqualification case ng tumakbong Pangulo noong 2004 election. Nangangamba pa itong si Po na lahat ng paraan ay gagawin ng kanyang kritiko upang ito ay hindi mapabilang sa nalalapit na halalan. Kasabay nito, umaasang senadora sa due process na kakatigan ng COMELEC and Bank ang interes ng mamamayang Pilipino. Jojo. Mula sa Senado, Jojo. ito si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ 810, 8 Prime Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Okay, hindi na natin natanong si Jojo. Anyway, maraming salamat sa ulat na yan, Jojo. Okay, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mula naman sa Senado, magtungo naman tayo sa kinaroroonan ni RJ Patroller Gina Mape. Game. Okay, mga OFW sa UK at sa Northern Ireland tinaasan ang sahod. Okay, good news naman yan. Ayan, good news! Okay, Oo. bihira tayong nakakarinig ng mga tinaasan. Anyway, Gina, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong dalawa. Kinumpirma ni Labor and Employment Secretary Rosalinda Bandos ang pagtaas ng sahod
o mas mataas na sahod para sa mga overseas Filipino workers sa United Kingdom at sa Northern Ireland. Ito ay matapos ipalabas ng pamahalaang UK ang bagong minimum na pasahod na nagkabisa noong October 1 ngayong taon. Para sa mga manggagawa na may edad 21 pataas, ang bagong minimum na sahod ay 6.70 pound kada oras o mula sa dating 6.50 pound. Ang bagong sahod ay nangangahulugan ng isang full-time na empleyado na nagtatrabaho ng 40 oras kada linggo ay makakatanggap ng mas malaking sahod sa kanilang taunang sahod mula noong 2008. Para naman sa mga manggagawa na may edad 18 hanggang 20, ang bagong minimum na sahod ay 5.30 pound kada oras mula sa dating 5.13 pounds. Sa mga manggagawang may edad 16 hanggang 17 ay tatanggap naman ng pagtaas na mula 3.79 ay magiging 3.87 pounds kada oras. Ang mga baguhan o ang mga apprentice na tinatawag ay tatanggap din ng mas mataas na sahod mula sa 2.73 pounds. Ito ay magiging 3.30 pounds kada oras. Sa kasalukuyan, ayon kay Baldos, ay mayroong 162,325 na mga Pilipino sa UK at Northern Ireland. At sa bilang na ito, ay mayroong 73,390 Filipino migrant workers. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Gina Mape para sa DZRJ 8 Media, ang himpila ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, RJ Patroller Gina Mape. RJ Patrol! Okay. Ayan, we are so happy for the OFWs, ha? Oh, a bit of That good is news a nga naman, victory, di ba? oo. Oy, alam mo ba, Oh. na ang Japan din, Oh. they're saying they're very open. Ang dami na kukunin sa Pilipinas. They're open for the OFWs. Alam mo, sweldo? Oh. 65,000. Kukuha sila Aba. mga domestic helpers. So everybody now saying, oh my God, I will apply there na. Okay. Ganon kalaki babayad ang Japan. Anyway, babasahin ko lang yung isang text bago tayo magkomentaryo mamaya. Ito Oo, naman oo. ay mula kay Mr. Dionisio ng Taguig. Hello po, Mr. Magandang Dionisio. umaga po, Mr. Dionisio. Hindi niya nasabi yung kanyang first name. Mm. Pero good AM po, ang punto ko lang dapat magsalita si Miss Susan Roses kung legally adopted nga ba talaga si Grace, di po ba? Kung saan pa napupunta ang debate kasi makikita naman siguro sa adoption papers, di po ba? Ka Miguel Hill. O tinatanong niya, pero ang point yata, Mr. Dionisio, hindi mahalaga sa ating mga magagaling na mga kung sino-sino dyan, mga abogado, kung legal ba o hindi yung, we assume legal yung adoption papers. Ang pinupunto ng mga nagpa-disqualify sa kanya, hindi alam yung kanyang tunay na identity bago siya natagpuan at eventually na-adopt. Oo. Tsaka Mr. Dionisio, no, sa Yun. mga tumakbo na po si Miss Grace po, di ba? Si Senator po. So, ibig sabihin po niyan, ay nakuha na po ang mga requirements. At isa ho dyan, ay lalabas ho talaga yung adoptive papers ng official. I'm sure inilabas Oo. na yan. Kahit sa passport niya, lahat po ng dokumento niya ay kailangan yan. Okay, hindi tayo magmamarunong pilita as Oo. yung legal stuff, no? Kasi sinasabi ko nga, both sides present compelling arguments. Okay, nanalo yung isang side, pero I'm sure aabot pa yan sa Korte Suprema, Oo. hindi pa tapos ang Tsaka hindi lang ho kasi Sinabi naman, tsaka hindi lang kasi citizenship naman ang inano ng Division 2 eh. marami pa. Pati yung residente niya na 10 Ayun. years tenure. I think for me, yun ang mas malakas. Yun. Correct. Kasi Kasi kung kapos ka ng 10 years, napakaklaro. Kahit ano pa pag-usapan natin kung ano may mga batas na mga yung na mga sinasabi, technicalities. oo, mga Yun. ganyan. Ang Exactly. pag-uusapan lang, pag ikaw ba ay kulang ng 2 months sa 10 years, Mm. tama ba o mali? Mm. Parang birthday mo. Kung ang birthday mo, Miguel, 2 months from now. Okay. At ang edad mo ay 18. Mm. Sasabihin mo 90 ba? naman. Hindi, tama. Oh. 19. So, Pareho 2 months. tayong 19 Oo, years nalito old. ako. Kunyari, 19 years old ka. Oh. At ang birthday mo, 2 months from now. Oh.
Ano sasabihin mong birthday? Anong age mo ngayon? Yun. Oh, 19. Actually, yun yung ano. Oh, yun lang naman ang kailangan diyang pag-usapan. Ganun na lang kasimple para mas maintindihan ng taong bayan, di ba? Pero ito lang masasabi ko, regardless of the legal, ano ba yung gobbledygook, sabi nga nila. Oh. Yung mga nagpersu ng kanyang disqualification, loaded, may motibo rin. Alin. May motibo yung mga Lahat nagpa-disqual. yan. Siyempre, Darling, lahat ng may lahat motibo yan. yan. Correct. Kaya naman, ito, Lahat yan tingnan ay natin. play. Oo. Pagalingan na lang. Ito, online na po at makakausap natin yung isang miyembro ng VACC naman. Medyo ano naman tayo, malihis lang tayo ng topic, yung isa pang hot issue of the day, si JP Uy. Ay, oo, si Mr. JP. Uy, alam mo, medyo kabataan ang nire-rep. Ano yan, bata pa yan. Pero Mr. marami Uy. nang alam yan. Mr. Uy, magandang umaga sa inyo. Nakapalag ba siya? May pinipindot yata. Mr. Uy. Yes po. Hello. Yes. Hi, JP! Mr. Uy. JP. Good morning po. Ayun. Good morning po. Opo. Ayun. Okay. Maraming salamat na pinayagan mo kaming maistorbo. Kala mo, kinontak mo lang siya sa Facebook Thank you po. kanina. Thank you po. Thank you, JP. Mukhang medyo bata pa ito si Oo. Okay. Oo. Tawagin na lang natin siya JP. JP, ano ang reaksyon nyo dito sa naging desisyon ng hukuman na bagamat guilty ito si Lance Corporal Pemberton, homicide lang, no? So in effect manslaughter at hindi murder. So malaking diferensya nun. Opo. Ayun nga po, kaya po, lumalawak ang mga kriminal, mga ganyan po, dahil din sa pag-ibig, ganyan po, ano po yan crime Of passion. prevention and solution, opo. Hindi crime of fashion. Yung crime of passion. Ay, sa bagay, tama So, yung JP, nakikita yun. JP, ang stand nyo ng VACC, okay ang homicide na conviction? So satisfied kayo dun sa... Satisfied ba? Kukulong yata 6 to 12 years. Oo, 6 to 12 years. Wag lang maparol. At nakakulong siya ngayon sa Campo Aguinaldo instead of Bilibid, no? Sa Muntinlupa. Okay sa inyo yun? Okay po. Dapat lang po na sa kanya na makulong siya po. So yung sinasabi ng mother niya na sa hindi medyo dismayado kasi murder ang gusto niya eh. Yung mother ni Jeffrey Laude. Alias Jennifer. Nung napatay, ang sinasabi niya naiiyak silang pamilya dahil daw ang feeling nila ay hindi pa rin justice yon dahil gusto nila yung murder at biglang Yun nga po So, yun nga po, ako po, pabor po ako sa death penalty po eh. Mas pabor ka doon. Opo. Okay. Sana, yun nga po, para mabigyan po ng hustisya sa pagkamatay po noon, nung sino ba to? Si Jennifer. Oo. Yan. Okay. Meron pa may tatanong kami sa iyo dahil VACC ka. Dahil nag-text sa amin kanina, pag-usapan daw namin si Duterte. Sige, Karancho, tanungin mo siya dahil medyo bata si JP. Okay. Ano bang tingin niya dun sa mga... Sige, tatanong natin kay JP. Ano ba ang inyong opinion dito sa ito yung nagsimulang hidwaan sa pagitan ng kampo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, at ng kampo naman ni Mayor Duterte? Wait lang po, medyo nag-aano po si Chappy po. Okay, siguro balikan na lang natin mamaya si JP. Nagchachapi ba? Narinig mo pa kami, JP? Opo, narinig ko po. JP, ulitin ko na lang sige, yung ikaw tanong naman ni Carancho Miguel, ha? Ang tinatanong kasi namin, di ba nakita mo na nagmumura si alam naman ang lahat yan. Opo, nagmumura siya at Duterte, at sinasabi niya na ay ganito na ako, mahilig ako magmura, hindi ba? Tapos inamin din niya na siya ay mahilig sa babae. Di ba? Ikaw ay lalaki. Medyo bata-bata ka pa. Ikaw ba ay sang-ayon na okay lang 'yon na ang presidente natin ay ganun? Okay lang po na gano'n. Basta inaamin niya po, basta maging leader po natin, wag maging corrupt, gano'n. So ang priority mo ay basta't wag corrupt. Okay. Opo. Okay. Sige, thank you, JP. Thank you very much, JP, sa panahon na. Okay, thank you. Okay po, bye po. Okay. Ayun, nakita Basa-basa mo. tayo. Pilit ng ating mga...
Mga At text. ito naman ay mula kay Bong Pakundo ng Imus Cavite. Binabati ko ng maligayang Pasko lahat na tagapakinig ng programa ninyo. Sana maging masagana tayo at payapa ngayong Pasko. Ay, Ayan gusto po talaga, namin yan. Oo. 101%. We claim that. Oo, 101%. We agree with you. Sumasang-ayon kami. At ay pagdasal naman natin na magkatotoo itong wish ni Mr. Bong Pakundo ng Imus Cavite na Oo. dapat maging masagana, maligaya at Maraming mapayapa. salamat po sa wishes na yan. Napakaganda pong ano yan. Okay. Nakakaaliwalas ng umaga. Ito very quickly lang bago tayo magka-commercial ulit. Etong punto ni netong sa yung naging desisyon ng hukuman ukol dito kay Pemberton. Wala akong pakialam kung hindi sang-ayon sa akin yung mga iba dahil kasi naging very etong issue na ito, pumasok na dito yung gay and lesbian rights. Marami na, it's become very very muddled. Pero sa akin, ang pinakapunto dito yung deception. Yung deception ni Laude dun sa sundalo. Yun ultimately ang pinag-ugatan nito eh. Yes, sa Marina, So, no? Oo. hindi ang murder kasi, hindi ako kailangan maging lawyer. Kailangan merong planning. 'Di ba? Oo, yung pinag-isipan mo, intentional, deliberate. Premeditated. Yes, merong intentional, deliberate. Pero tayo, ito, oo. isipin mo, paano makakapagplano itong sundalo? Hindi ko kinakampihan dahil baka maging nationalistic issue pa yun. I-apply natin kung sa inyo nangyari ito. Okay, medyo nakainom kayo, wala kayo sa sarili nyo. Nakipagtali kayo, meron kayo May mga nangyari may na. mga nangyaring Oo. mga bagay-bagay Intimate, dyan. ano? Yan, Intimate. mga intimate. Tapos nalaman nyo, bading pala. Ano magiging pakiramdam nyo nun? Parang you feel... Kaya nga, you feel violated, di ba? Oo, Because there was, marami tayong dalawa dahil sa industriya natin, marami tayong mga kaibigan bading. At kahit na sila, tinatanong ko sa kanila, kayo, siyempre, nakipagrelasyon kayo sa yung kauri nyo, kapwa lalaki nyo, pero walang lokohan. Pumapasok kayo dun sa relasyon na yung bukas ang mata nyo, alam nyo pareho kayong hanggang ispadahan lang. In other words, yung nangyari. So malinis yun. You both enter into the relationship with clean hands. Yeah, oo. Ito, di ba? Kaya doon pumapasok, hindi natin sinasabing tama na patayin ito si Jeffrey Laude. Ako nililinaw ko lang ang pangalan Jeffrey Laude. Huwag tayo Jennifer ang sinasabi. hindi naman siya nagpapalit legally ng pangalan Alam mo, niya. klaro natin yan sa mga tao. Nalilito Jeffrey sila Laude. eh. Jeffrey Laude, alias. Ang transgender po, ang ibig sabihin niya ay parang yung cross-dresser. Ibig Yun. sabihin siya ay nakadamit babae, nakaitsurang babae. Pero ang kanya pong genitalia na tinatawag ay ganun pa rin, lalaki. Tsaka, ano tawag doon? Yung isa, yun yung pinalitan na yung are. ayun, Iba yun. yung transgender. Pero sa akin Transgender is not operated na naging babae ang kanyang kasari. Ano? pero kahit pagupit mo ng Genitalia. pagupit yan, hindi ka na. Ang lalaki, well, ewan ko. Oo, ang sinasabi po ni Carancho ay ganito, bilang isang tunay na lalaki, straight man. Ang parang feeling niya, alam mo, lalaki rin naman kasi, nakaka-feel ng molestation yan. Ayan. Diba? Hindi lang mo babae. Diba? So in a way, Yun ang na nga. sinasabi nga lang ni Carancho natin dito, Diyos ko, diba? Talaga mababaliw ka. Talaga magdidilim talaga yung Yun. paningin mo. Kaya hindi natin sinasabing maganda yung nangyari. Hindi Siyempre, dapat pinatay yun. Parang yun ang hindi sinasabi. talaga Oo. pero kahit na sinong lalaking normal, palagay ko at least May masasapak. reaction, may reaction. Magkakaroon ng negative and violent Oo. reaction. Kasi dinascribe po nga ni Carancho kanina, ang murder po ay dapat deliberate. Yun. Yan, napaka naman yan, yung intentional. Ako yung nagplano. Pero paano nga naman mapaplano? Ang plano niya yung magtalik eh. Ganun ang plano mo, hindi naman patayin yung tao. Kaya mo dinala sa kwarto. Tapos marine pa ito, Lance Corporal, baka merong combat experience to. Kaya kaya na ito mambali ng leeg. Ang homicide ibig sabihin, nako, napatay. Ibig sabihin, napatay. Wag nauntog mo ako sa pader, Miguel. Nag-away kayo. At napuruhan ako, namatay ako. Hindi mo sinadya. Parang hindi Kasi mo ako plinanuhang patayan yun. Kasi kahit masagasaan mo ang tao, meron kang legal responsibility doon. Kahit na hindi mo plinano. That's also manslaughter. Sa Amerikano tawag nila manslaughter. Tayo dito is plain homicide. So hindi plinano, pero dahil sa yung lukso ng dibdib o minsan, dahil sa kapabayaan, negligence can also constitute manslaughter. Isa na lang, no? Oh. Tsaka totoo, walang nakawitas na nangyari sa loob eh.
lumaban ba? Tandaan natin na siguro ang build din itong si Laude ay Ay, lalaki lalaki. din. Oh. At kung lasing na lasing itong kabilangan, yung Marine, Ayun. ay pwedeng mahina siya. So pwedeng nagkalabanan sa loob. Ayan. Nagkaroon ng duelo, baga. Oo. In other words, manslaughter nga. So yung 6 to 12 na yon for good behavior, pwede pa mapakawalan siguro yan. Maaari. Ako wala akong galit dun kay Pemberton eh. Parang, Parang naawa ka. ay, Gwapo pa naman. hindi, wala sa atin yung Oo. 21, 22 anyos, Oo. makukulong ka na. Sa bagay, kung makulong ka ng 6 years, o bawasan pa natin ng 1 or 2 years for good behavior, baka by the time is 25, 26, Ang ganda lang makakalaya talaga na siya. dyan is ano ba yung feeling niya? Oo. Na-violate ba siya? May feeling kasing ganun eh, di ba? Ayun, kaya ako, wala akong takot sasabihin ko, ang simpatya ko nandun sa lalaki. Dun sa kano. In this case, no, kahit na ako, I'm a patriot. Usually, pero gagamit din tayo ng sentido común natin. Anyway, good morning Karancha Miguel Hill at usapang babae Pelita Peralta Uy. Hello Sa po. opinion Babae, ko po, oo. mahihirapan na si Senator Grace po manalo sa kaso na hinaharap niya from Nenaong of Pasig. Hello po, Miss Nenaong. Okay. Oo nga. Medyo nga, no? Pero hindi rin natin na malalaman dahil kasi, alam mo, kahit na papano, lahat ng mga gobyerno, yung mga government agencies, even the courts, they will probably not deny it, pero everyone is sensitive to public clamor. Oo. Di ba? Walang gusto na na mapikon yung publiko sa kanila. Dahil kasi yung pagpipilian natin, Kasi sinabi naman nila, no, they will go to all legal ways, diba? Para ilaban yan hanggang dulo. Pero ang ito ngayon na pwede. Alam mo sa tingin ko rin, kunyari ikaw, naku, pwedeng mawala ito kahit manalo ito, pero pwedeng ma-disqualify. So baka gagawin nila ay wag nating iboto at baka ma-disqualify lang. Ayun. Yan ang pwedeng effect dyan. Yan ang tama. Tingin ko yan sasabi ni Miss Nenaong. Anyway, ito naman. Balik tayo sa Senado kung saan nag-aantay na sa atin ang ating RJ Patroller. Hindi nakalagay kung sino rito. Si Felix Tambongco at kanyang ma-interview naman si Senator Gringo Unasan. Okay. RJ Patrol! Felix Tambongco. Mukhang hindi natin siya okay. Lipat daw tayo sa kabilang linya. Sabi ng ating Ayusin muna natin yung sarili nating bakuran. Yun. Magtulungan tayo kahit napakatapos ng 2016 election. Sir, ipasok lang ng konti sa angkor natin. Sir, tanong po, katabi natin si Sir Gringo at go direct na po kayo. Hello? Yeah. Hello? Senator Unasan, good morning. Good morning po. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Good morning. Yes, good morning. Si Carancho Miguel po to, tsaka si Pelita. Hello po. Yes, sir. Medyo po. Hello? Hello? Senator, magsalita na po kayo. Pasensya na at hindi na ako ni Senator Gringo yung binabanggit na sapagkat naglalakad kasi kami Yes. at nagkataon na ambush interview lang. So anyway, kanina, doon sa formal na panunumpa ng United Citizens of Rizal, tinura nitong si Senator Gringo yung kanyang mga pangunahing plataforma di gobyerno at siyempre yung pagpapatuloy lalo na sa pagbibigay diin sa usapin ng peace and order dito sa bansa. At sabi nga niya, sakasakali, katulad na, halimbawa, sa kaso ng ating namatay na Pangulo na si President Marcos, sabi niya, it's about time na ang gobyerno naman ay tumigil na doon sa punto na palagi na lamang naghihiganti o binibigyan natin ng diin yung ating mga kalaban habang hindi tinitingnan yung sana yung mga inaharap. At yung na nito, tipong buo yung kanyang paniwala na sakali at siya mahalal bilang Vice Presidente, gagarantihan niya na yung dating Pangulo na strongman na si President Ferdinand Marcos maihatid sa kanyang huling hantungan. So, pasensya na, pero hindi niya nakuha. Umalis na rin ito at habol kasi ito doon sa ilpang meeting niya sa bahagi naman. So, wala na ho siya dyan? Wala na siya dyan ngayon? Hindi na natin makakausap? Kausap niya siya kanina nung naglalakad. Ang problema, hindi niya makuha at nagagarbol yung signal. Ibinalik niya sa akin yung phone at sabi niya, pasensya na, siguro. Sabi niya, maybe mag-set ng ibang time para mapaunla ka naman yung sa kanyang interview na medyo maayos yung ating linya ng komunikasyon. Pero Felix, napakaganda nung sinabi niya dahil pinakita ni Gringo na yan ang totoong sasabihin ko nung bata pa ako, idolo ko ito.
na ito macho talaga. Dahil, Ram. kita mo, siya ang lumabang kila Marcos dati. Yes. Pero ngayon, parang no hard feelings na, yung pailibing na, wala na yun. Hindi yung bengkatibo. Yung mga bengkatibo kasi yung nagpapakita, mga spoiled brat yon. Pero wala na akong babanggitin kung sino. Yan ang totoong lalaki. Yun ang dahilan kung ba't sabi niya, hindi makakamubo ng isang gobyerno kung tayo ay mananatili sa anino ng kahapon. Tama yan. Okay. Siguro, ang sabi niya, it's about time at sabi pa rin niya na yung dating magkalaban sa kalsada dati at magkalaban ng paniniwala, hinilinga niya na sana bigyan ng pagkakataon na yung magkaibayo o dating merong nasa magkahiwalay na posisyon, malagay naman sa isang kalagayan na nais maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Okay. Thank you very much, Felix. Okay, so maraming salamat. Ako naman si Felix Tambong ko nagugulat para sa DCRJ 810 ang hintila ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Ang oras po natin ngayon ay alas 10:43 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ikaw ba ay nakikinig sa DCRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Corporation. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, kilalanin si OFW Party List Representative, former Ambassador Roy Sinieres, NLRC Chairman sa Biyernes, December 4 sa programang 8 Diretso, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Okay. Again, maganda yung Guest sinabi natin ni si Roy Sinieres. maganda yung sinabi ni Senator Gringo. Yun. Pag nagmula siguro sa isang tao na involved talaga sa paglaban at siya na nagsabing tama na, iba na dating. Yung totoong hindi nagpapakitang gilas lang o ginagamit lang yung media para mag-project ng... Maraming magugulat dyan. Sa pa nagsabi na ipalilibing. Isipin mo, ito si Gringo, yung leader ng RAM, di ba dati? Reform the Armed Forces of Ibig sabihin, Movement. ina-acknowledge na ang batas. Na talaga naman nakalagay. Tsaka na move dapat, on. Tama, yun ang presidente dapat doon inililibing. At naging militar, Ganon din sa relasyon, di ba? Pag yung mga ex mo, lagi mo iniisip, hindi ka rin makakamove on, di ba? Ay, may hugot. Ako, Gardo. Gardo, totoo ba yan? May hugot. Pero ex talaga ang naisip. Ex agad-agad. Ganun naman talaga. Anyway, eto ako, bihira mo makita anino ko sa simbahan. Pero Katoliko naman ako. Pero bihira, hindi ako religyoso talaga ever. Magagalit siguro yung mga iba. Pero ganun talaga. Pero nainis ako dito kay Duterte dun sa pinagsasabi niya kahapon. Alam ko na popular siya ngayon, especially dahil matatanggal si mukhang natanggal na nga si Grace po dun sa lineup. Mukhang malakas ang chance na talagang ito si Mayor Duterte ang manalo. Pero I don't care, wala akong pake. Anong part doon ang medyo nadismaya ka? Ito yung isang pinsan ko nagpadala ng yung parang yung mga sa Facebook na yun, hindi ko na masyado pinapansin na yung kanyang
gusto niya kasi si Duterte, yung kanyang magiging presidente o presidente niya bastos pero ganon-ganon. Parang pero okay lang 'yun dahil baka 'yun naman ang magbigay katugunan sa mga problema ng ating bansa. Pero sa akin, bakit ka kailangan maging bastos? Hindi ba dapat tularan natin yung mga tunay na statesman? Kasi magli-leader ka, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Dapat maging maginoo ka, magpakita ka ng mabuting ehemplo. Saka iniisip ko, no, paano ka hanap sa mga international, di ba yung harap mo lahat ng mga presidente, head ng bansa, tapos biglang may sinasabi ka, nagmumura ka, di ba? Parang hindi magiging acceptable yan. Di ba? Hindi acceptable yan sa ibang mga ka-meetings mo na biglang sabi mo, ganito ako. So magmumura-mura ka sa meetings, hindi ba? O haharap ko sa international. Ayan, APEC na lang kunyari, magsi-speech ka. Tapos merong mga murang ganon. Hindi pwede yun eh. O yun na nga. So ang akin lang naman, dahil let's make this a race of ladies and gentlemen. Lahat naman tayo, meron tayong mga meron tayong mga pinapanig. Hindi ko binabanatan yung ito si Mayor. Pero sinasabi ko lang, from now on, simulan natin yung ating direksyon na iwan natin yung nakasanayan natin na yung mudslinging, yung mga maduming uri ng politika. Let us be ladies and gentlemen. Meron pa bang lady ngayon? Natanggal na yung lady, so puro gentleman na lang sila. Naubos, oo. At sa akin kasi ganito, parang sasabihin isang sakripisyo sa kanya kung tutuusan siya tumakbo sa presidente. Marami siyang sinacrifice, hindi ba, na sinasabi nga may sakit yung kanyang dating asawa, mga ganyan, mga anak niya ayaw, at sinasacrifice na for the bayan. Malaki bang sakripisyo na medyo yung pagmumura mong ganon ay tanggalin mo? Hindi naman sigurong malaking sakripisyo yon para siyempre, anong asahan mo medyo baguhin mo, di ba? Siyempre talaga magagalit ang pare pag nagmura ka, di ba? Di ba? Hindi lang yun eh. Ito pa, ako babae. Ito Karancho, ito naman side ko to. Dahil ako'y babae. I really find it so offensive. Na for a while, para akong na-shock sa sinabi niya yung tungkol sa kanyang 4 na girlfriends. Ayun okay, 4 na girlfriends mo kaya mo. 2 asawa, tsaka 2 girlfriends. Sinabi niya ako 4 ngayon ng babae ko, parang gumanon siya, no? Parang narinig ko yung 4. Para akong nasaktan in a way na ganito. Nung sinabi niya na, nakatira lang sila sa boarding house. Na 1.5 ang halaga, sinabi pa, no? Tapos sasabihin daw na parang humihingi naman daw ng sasakyan kahit repossessed car lang. Tapos sinabi niya, ba't kita bibilan? Ano ba ginagawa natin? Diyos ko, sinagot niya, ano ba ginagawa natin? So, sunduin kita sa boarding house, pupunta tayo sa motel ng 3 hours, magbabayad, tapos uuwi ka na. I mean, I really felt like, wow! Okay. Ano yun? Diba? For a woman. Pilits! Diyos ito. ko. Pakinggan naman natin itong si RJ Patroller Ed Doliente. Okay. Meron nasa DILG may mga breaking naman news siya. po tayo. At sabi DILG kukumplituhin ng communication equipment ng PNP Highway Patrol Group. Okay. RJ Patrol! Ed, magandang umaga sa iyo. Susumikapan na ng Department of Interior and Local Government o DILG na makompleto mga communication equipment ng bawat miyembro ng PNP Highway Patrol Group. Ayon kay Secretary Nelson Sarmiento ng DILG, malaking tulong sa HPG na maayos ang linya ng kanilang komunikasyon kaya target nila itong makompleto sa susunod na taon. Anya pa, pasok naman sa inaprobahang budget para sa 2016 ang pagbili ng bagong communication equipment, partikular ang mga radyo na ipakakalat naman sa lahat ng mga elemento ng PNP Highway Patrol Group. Kaya ang opisyal na fulfillment na lamang ang kanilang hinihintay. Ayon pa sa kalihim, sa pamamagitan ng modernong komunikasyon, ay magiging maayos naman ang operasyon ng HPG na inaasahang madaragdagan ang trabaho nito sa pagpasok ng 2016. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ako si Ed Doliente, nag-uulat para sa DZRJ 810, 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Salamat sa ulat na yan, Ed.
Oo. Masipag. Filipino. Nasa Quezon pa siya. Nasa Quezon pa. Hello. RJ Patrol! Okay. Anyway, kung meron silang mapupulot sa ating pinag-uusapan ngayon, ang dapat iakyat natin yung antas ng ating politika, lalo na dito sa sa pampanguluhan, dahil kasi ang pangulo ay simbol ng bansa. Oo. Yung mga dati na pinagmamalaki nila yung kanilang machismo by having hindi ko na sasabihin kung sino yung dating pangulo na yun. Pero yung maraming asawa o ganun, o yung parang medyo brusko ang ugali, pwede yun sa pwede yun siguro sa ayoko naman magano, pero ang leksyon lang diyan, maging sibilisado po tayo. Hindi po mahina, hindi po tanda ng pagiging mahina o yung bang soft. Yung pagiging maginoo, sibilisado. Dahil sa lola ko pati yung table manners importante dati nung siya nabubuhay pa. Ngayon pag sinabi mo dun sa mga bata, lalo na ngayon na matuto ko gumamit ng kutsara at tinador, yung table manners na nga, sasabihin pa parang plastic ka, nagpakatotoo ka. Hindi po ganun. Yung manners, yung pagiging sibilisado ay importante po yan dahil tayo po ay mga sibilisadong tao. At kung tayo mga pangkaraniwan tao ay sibilisado, dapat hilingin natin dun sa mga gustong mamuno sa atin na maging maginoo, maging sibilisado at iakyat nila ang antas ng ating politika na para hindi na uulit yung babuyan na Ako talaga na parang politic. lang, Diba? interesado lang marinig kay Senator Duterte. Ano ba ang niya? Mayor. Mayor Duterte. Ano ba ang mga plano niya na para sa mga kababaihan? Ano yung mga ganon na rights na anihin niya? Ako naman siguro. Medyo na ako talaga naapektuhan doon. Ako inaasahan ko na lang siguro yung sa plataforma de gobyerno kung pag-uusapan yung ekonomiya. Kasi mahalaga yun Lahat sila. Sino ba? Ito si Rojas pa na meron nang sinabi na tungkol sa kanyang economic plans, parang medyo kulang pa rin. Pati rin si Binay. Kasi puro motherhood statements pa tayo ngayon. Pero habang lumalapit ang eleksyon, hindi na pwedeng motherhood statements na, bibigyan ko kayong libreng kanya, libre ganon, o di kaya, tutulungan ko kayo. Itataas ko yung antas ng mahihirap. Yeah. Madaling sabihin yun. Pero yung detalye, four-cornered fight na ngayon si Mar Rojas, si VP Binay, si Miriam, saka si Duterte. Kasi si Grace po ay medyo may pero hindi pa rin natin nalalaman. Tatakbo pa rin siya, hindi pa naman siya pwede hinto doon. Pero babalik tayo kay Duterte, no? Ito pa yung isa nun, na parang isip ko lang, alam mo yung kay Duterte, eto namang maganda dyan, ibinago niya ang campaign Inilabas niya na lahat ng kanyang, yung masasama sa kanya, di ba? Inilabas na niya, eto ako, babaero ako. Kailangan ko ng babae, mahilig ako sa babae. Eto ako, mamura ako, mahilig ako magmura. Ganito talaga ako, pati po, namumura ko pag galit ako. Nilabas na niya. At isa lang naman yun talaga Kayong mga taong nakinig ngayon, gusto nyo ba ako iboto o hindi? Di ba? Hindi niya pinilit. Pero, ang niyan is talagang, alam mo saan ako na bother pang isa? Si Mayor Duterte ay ganun siya. Sinabi niya, ganun sa mag-joke, ganun sa magsalita, ganun ang tingin niya. Pero, eto, yung parang feeling ko lang, yung mga tao na tumawa. Medyo na ako doon, yung mga tumawa. Okay. Anyway, tuloy-tuloy naman tayo. Basahin naman, baka magdamdam ito. Si Donald Aquino ng Santa Maria, Tondo, Manila, tunay na naging kakaiba talaga itong lipunang ito. Ika nga, ay talagang nagiging tanyag sa paghahayag at sa pagpapatupad ng kung ano ang tamang batas. Na ika nga ay gumugulo mismo ay yung nag-aral ng batas. Yan din talaga ang nagpalubog dito ng todo sa bansa natin. Yung dumadami ang mga matatalino sa pagdating sa mga batas. Kaya tayong taong bayan mismo ang nagdurusa sa patuloy na pamiminsala ng mga kriminal na lider na nagagawang babuyin ang batas. Maraming salamat, Donald Aquino. Palagay ko patungkol naman to kay Grace po. Okay. Okay. Active na active ang ating mga texters ngayon. Ito naman, ano ba yung mga bali-balita natin? Ito, si Pastor Kibuloy pala, pinagtanggol naman yung kanyang kaibigan na si Mayor Duterte. Ito kasing
Kingdom of Jesus Christ. Meron din itong television station tsaka radio station. Oo. Nakabase naman ito sa sa Davao din pagkakaalam ko. Okay. So yun ang ating healing siguro. Para wag na tayo mapilita magbatikos ng mga mga opisyalis diyan. Pero alam mo, ano mo na si Pope, pinagtanggol pa siya. Siyempre. Para sinabi niya, it's an honest person in the government to say that, no? Para sinabi niya. So in a way, sabi ni Pope, talagang naging honest siya, di ba? Pero ano naman expect natin sa Pope? Dapat lang yung ganyan. Ngayon, ang naman, yung kung ako rin, yung mga Catholic bishops, although I agree with them, wag na sila pumasok dun sa ganun. Parang i-separate mo na, no? Mo na. Kasi nagiging issue pa. Basta kung may positive side doon, Duterte was never plastic. And yun. never pretended and to be faked. Ngayon, sinasabi niya kung ano siya. Yun. Kasi kung lahat ng taong minura ko malalaman o pag-uusapan natin yung lahat ng taong minura, araw-araw meron tayo panibagong kaaway, di ba? Lalo na kayo. Yun. Okay, Miss Pilits. Ang bilis ng oras. Tapos na? Tapos na eh. Ay, Diyos ko. Pero marami tayong naibalita ngayon. Tsaka marami tayong isyong napag-usapan ngayon. Diyan naman po, nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Bukas, magkakasama-sama tayo muli. Miss Pilits, magkasama yata tayo ulit bukas. Yes. At inuulit po namin, wala ko kami pinapanigan. Kami lang pa umano kung ano man ang isyong yun. Ayun. Doon lang po kami nakafocus, diba? At kaya kung meron kami naman minumura, amin na lang. Okay, maraming salamat po. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Okay, bukas po tayo magkakasama-samang muli. Miss Pilits. Thank you very much po. Bukas po ulit. A Trimedia Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS.